Ang unang bumati kay Althea ay ang pamilyar na tunog, isang maindayog, walang tigil na pag-beep ng makina sa tabi niya. Sunod ay ang amoy, malinis, matapang, amoy ng antiseptic at alkohol, amoy ng ospital. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Iyon ang sandaling gumuho ang kanyang mundo dahil nakabukas na pala ang mga ito. Isang makapal at ganap na kadiliman ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang dilim ng gabi o ng isang kwartong walang ilaw. Ito ay isang kawalan. Isang blankong espasyo kung saan dapat ay may liwanag. Walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Nanuyo ito at masakit. Tulong. Mahinang usal niya, ang bawat salita ay parang bubog na dumadaan. Naramdaman niya ang paggalaw sa kanyang tabi, ang marahang pagdampi ng isang kamay sa kanyang braso. Mrs. Alcaraz, gising na po kayo. Sandali lang po, tatawagin ko si Dr. Reyes. Ang boses ng isang nurse, ngunit ang tanging pangalan na gusto niyang isigaw ay isa lang, Marco? Saan si Marco? Ang asawa niya? Magkasama sila sa kotse. Ang huli niyang natatandaan ay ang nakakasilaw na ilaw ng isang truck, ang sigaw ni Marco, at ang tunog ng nababasag na salamin. Gusto niyang bumangon, hanapin ito, pero tila ba may nakadagan sa buo niyang katawan. Ang takot. Isang malamig at mabigat na takot na gumagapang mula sa kanyang tiyan, pataas sa kanyang dibdib. Marco, nasaan ka? Bulong niya sa kawalan. Maya-maya pa ay may narinig siyang mga yabag na papalapit. Isang boses na puno ng awtoridad at pag-aalala ang nagsalita. Ara, Iha, it's Dr. Reyes. Naririnig mo ba ako? Doc, anong nangyari? Hindi ako makakita. Isang mahabang katahimikan. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng doktor. Nagkaroon ka ng matinding pinsala sa iyong ulo dahil sa aksidente, Ara. Naapektuhan nito ang iyong mga optic nerves. We did everything we could. Pero, huminto ang doktor na tila naghahanap ng tamang salita. Ngunit alam na ni Ara, nararamdaman na niya ang bigat ng mga salitang hindi pa binibitawan. Pero ano, Doc? Sabihin niyo na. The damage is permanent. I'm so sorry, Ara. Hindi ka na makakakitang muli. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang pandinig, ngunit hindi agad na unawaan ng kanyang isipan. Permanent. Hindi na makakakita. Bulag. Parang may humila sa sahig na kanyang kinatatayuan at nahulog siya sa isang bangin na walang katapusan. Ang pag-beep ng makina ay tila lumayo. Ang mga tunog sa paligid ay naglaho. Ang tanging natira ay ang malakas na dagundong ng kanyang puso at ang kadilimang mas lalo pang umitim sa kanyang harapan. Hindi. Napailing siya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata na wala namang nakikita. Hindi totoo yan. Hindi pwede. At sa gitna ng kanyang pagtanggi, narinig niya ang boses na pinakahihintay niya. Mahal. Ang boses ni Marco. Naramdaman niya ang mainit nitong palad na humawak sa kanyang kamay. Ang pamilyar na amoy ng pabango nito. Agad siyang napakapit dito na para bang ito ang tanging magliligtas sa kanya mula sa pagkalunod. Marco, totoo ba? Sabihin mo sa akin, hindi totoo ang sinasabi nila. Narinig niya ang isang pigil na paghikbi. Naramdaman niya ang paghalik nito sa kanyang noo, basa ng mga luha nito. Shh! Nandito lang ako, mahal. Nandito lang ako, sabi ni Marco. Basag ang boses. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Magkasama nating haharapin to. Pangako. Ang mga salita ni Marco ang naging kanyang kanlungan. Ang sakit at takot ay naroon pa rin, ngunit ang presensya ng kanyang asawa ay nagbigay sa kanya ng kapiraso ng pag-asa. Umiyak siya ng umiyak sa mga bisig nito hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Ang pagod at ang bigat ng lahat ay dahan-dahang humila.
sa kanya patungo sa antok. Sa pagitan ng pagiging gising at tulog, habang nakahilig pa rin sa dibdib ni Marco, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. "Sir Marco?" Isang babaeng boses ang bumulong. Oras na po para sa gamot ni Ma'am Althea. Naramdaman niya ang marahang pag-alis ni Marco. Inakala niyang lalabas ito para kausapin ang yaya, ngunit nanatili ang mga ito malapit sa pinto. Nag-uusap sa mahinang-mahinang tinig. "Kamusta na siya?" tanong ng babae. "Ayon sa plano," sagot ni Marco. Ang boses ay iba na. Wala na ang lungkot at pag-aalala. Napalitan ito ng isang bagay na malamig at kalkulado. Naniwala siya sa lahat ng sinabi ni Dr. Reyes. "Mabuti naman," sabi ng babae, na may halong ginhawa sa boses. Kilala niya ang boses na yon. Si Bianca, ang private nurse na kinuha ni Marco para sa kanya. "Sigurado ka bang hindi na talaga siya makakakita?" "Siguradong sigurado. Ngayon, kailangan na lang nating maghintay. Konting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang insurance, lahat ng problema natin tapos na." "Insurance? Anong sinasabi nila?" "Paano ang gamot?" tanong ni Bianca. "Tulad ng napag-usapan, idagdag mo lang ng paunti-unti sa eye drops niya araw-araw. Siguraduhin mong walang makakahalata. Dr. Reyes assured me na hindi ito madedetect sa anumang pagsusuri," sagot ni Marco. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Althea. Ang pintig ng kanyang puso ay biglang bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sugat. Ang kanyang mapagmahal na asawa, ang kanyang tagapagligtas, ang lalaking nagpaplano ng kanyang kamatayan. Naramdaman niya ang pagbalik ni Marco sa kanyang tabi. Naramdaman niya muli ang paghaplos nito sa kanyang buhok. "Matulog ka lang, mahal. Paggising mo, gagaan din ang pakiramdam mo." Malambing na bulong nito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Gusto niyang sabihin na narinig niya ang lahat. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Nanatili siyang tahimik, pinakiramdaman ang bawat paghinga, at hinintay na umalis ang mga ito. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto at muling bumalik ang katahimikan, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata sa kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, may iba na. Sa ilalim ng siwang ng pinto, may isang manipis, bahagyang guhit ng liwanag na nagmumula sa pasilyo. Hindi siya bulag. Hindi siya ganap na bulag. At sa gabing iyon, sa loob ng madilim na kwarto ng ospital, isang plano ang nabuo sa isipan ni Althea. Kung ang asawa niya ay kayang magpanggap na isang anghel, kaya niyang magpanggap na isang walang malay na biktima. Hahayaan niya silang isagawa ang kanilang masamang balak. At sisiguraduhin niyang bawat isa sa kanila ay magbabayad. Pagkatapos, ang footage mula sa pagbalik ni Bianca na may dalang gamot, ang pag-uusap nila, ang pagpapanggap niya, ang pagbagsak ng baso, at sa dulo ng recording, narinig niya ang boses ni Bianca. Hindi niya narinig ito sa personal. Ito ay sa video recording. Si Bianca ay nakikipag-usap sa telepono. Nangyari ang kaunting aberya. Narinig ni Althea ang boses ni Bianca, mababa ngunit malinaw. "Pero ayos lang. Sigurado akong hindi niya ako pinaghihinalaan. Napakababaw niya. Basta, siguraduhin mo lang na handa ang lahat sa araw na yon." Ang araw na yon, bulong ni Althea sa sarili. Ang araw na yon ay ang kanilang wedding anniversary. Ang araw kung kailan pinlano nilang tapusin siya. "Hindi ko hahayaang mangyari iyan," galit na bulong niya. Narinig niya ang boses ni Bianca na muling nagsalita sa telepono. "Masyado na tayong nag-aksaya ng oras dito. Kailangan nating bilisan." Hindi ko na matiis na makita pa ang pagmumukha niya. Lalo na't nasa bahay pa siya ng mga Reyes. Ang lahat ng pagdurusa ng pamilya namin ay dahil sa kanila. Malapit na ang araw ng pagbabayad. Puno ng puot ang bawat salita. Nahinto si Althea sa kanyang paghinga. Pagdurusa? Pamilya?
Reyes, nagbalik sa kanyang alaala ang isang malalim na gabi, ilang taon na ang nakalipas. Ang kanyang ama, na karaniwang masayahin, ay nasa kanyang opisina, mukhang malalim ang iniisip. Narinig niya ang pag-uusap ng kanyang ama sa kanyang ina tungkol sa isang kasong kinasasangkutan ng isang kumpanya. Isang kumpanyang pag-aari ng isang pamilyang Salvador. Nagkaroon ng business dispute ang Reyes Realty, ang kumpanya ng kanyang pamilya, sa isang maliit na kumpanya. Nanalo ang kanyang ama sa kaso. Hindi niya gaanong pinansin noon dahil bata pa siya. Ngunit naaalala niya na may malalim na paghihirap ang pamilyang natalo sa kaso. Ngayon, ang lahat ay nagsimulang maging malinaw. Ang pamilyang Salvador, si Bianca Salvador. Ito ay hindi lamang tungkol sa insurance at pagtataksil. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Isang paghihiganti na dinala mula sa nakaraan. Mas malalim ang plano ni Bianca kaysa sa inakala niya. Ito ay personal. Pumikit si Althea. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi lang pala si Marco ang kanyang kalaban. May kasaysayan pala ito. Ang lahat ng matatamis ng ngiti ni Bianca, ang kanyang pagiging maasikaso, ay pawang pagpapanggap lamang. Isang maskara upang itago ang isang pusong puno ng galit at puot. Ngunit may isang bagay na hindi alam si Bianca. Hindi niya alam na may kakayahan si Althea na makakita. At hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay naire-record. Nilapag ni Althea ang telepono. Tiningnan niya ang kanyang kwintas. Ang munting kamera ay tila nagsisilbing kanyang mata. Nagtatala ng bawat katotohanan. Napatingin siya sa kisame, sa dilim. Ang bahagyang guhit ng liwanag sa ilalim ng pinto ay nagpapaalala sa kanya na mayroon pa ring pag-asa. Mayroon pa ring liwanag sa kabila ng lahat. Ngunit ang liwanag na yon ay hindi magiging sapat. Kailangan niyang maging mas matalino, mas matapang, at mas mapanganib. Ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kanyang pag-arte. At sa gabing iyon, sa isang mansyon na puno ng pagtataksil at mga sikreto, isang babae, baboy, na dating bulag sa katotohanan ang nagsimulang magplano ng kanyang sariling paghihiganti. Alam niya na ang susunod na araw ay magiging simula ng isang mapanganib na laro. Isang laro ng cat and mouse. At sa larong iyon, hindi siya ang magiging mouse. Ang gabi ay hindi nagdala ng kapayapaan kay Marco Alcaraz habang mahimbing na natutulog si Ara sa kanilang silid na tila isang anghel na walang kaalam-alam sa masamang balak sa kanya. Si Marco naman ay gising na gising. Ang kanyang utak ay puno ng ingay, ang boses ng kanyang mga pinagkakautangan, ang pangako ng kayamanan, at ang malamig na boses ni Bianca na patuloy na nagtutulak sa kanya. Bumangon siya mula sa kama, maingat na inilagay ang unan sa gilid ni Ara upang hindi ito magising. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Ang kanyang mga yabag ay halos hindi marinig sa malambot na karpet. Nagtungo siya sa kanyang study room, isang silid na dating kanlungan ng kanyang mga pangarap. Ngayon ay naging piitan ng kanyang mga problema. Umupo siya sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga financial reports na nakakalat sa mesa. Pula. Lahat pula. Ang kanyang mga investments sa stock market ay bumagsak. Ang kanyang mga business ventures ay isa-isang nalugi. At ang pinakamasahol sa lahat, ang kanyang addiction sa online gambling ay lumamon na sa lahat ng natitirang niya. Isang malakas na ring ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang caller ID. Unknown number. Pinigilan niya ang kanyang paghinga. Alam niya kung sino ito. Sumagot siya. Ang kanyang boses ay pilit na pinatigas. Hello? Marco Alcaraz. Akala ko ba sa susunod na buwan, ha? Nasa 1 linggo na lang ang deadline mo. Nasaan na ang pera namin? Isang baritong boses ang umalingaw-ngaw sa kabilang linya, puno ng pagbabanta. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nag-aayos na ako. May inaasahan lang akong malaking halaga.
Sa lalong madaling panahon, babayaran ko kayo. Huwag mo kaming idaan sa pabalik-balik, Marco. Kilala namin ang pamilya mo. May kapatid ka, di ba? May magulang ka pa ba? Baka gusto mong ipaabot namin ang aming mensahe sa kanila? Ang boses ay lalo pang lumamig at may bahid na ng pagbabanta. Naramdaman ni Marco ang paglamig ng pawis sa kanyang likod, ang kanyang pamilya. Hindi niya pwedeng hayaang madamay ang mga ito. Hindi. Huwag niyo silang idamay. Makukuha niyo ang pera niyo. Bigyan niyo lang ako ng kaunting panahon. 1 linggo, Marco. 1 linggo. Kung wala pa rin ang pera, kami na ang bahala sa iyo. Ang tawag ay naputol. Nyugyog ni Marco ang kanyang ulo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. 1 linggo. Kailangan niyang tapusin ang plano. Ngayon na. Napatingin siya sa isang litrato sa kanyang mesa. Ang litrato nilang mag-asawa, masaya at nakangiti sa araw ng kanilang kasal. Si Ara, ang kanyang Althea, ang babaeng mahal na mahal niya noon. O mahal pa rin ba? Hindi niya alam. Ang damdamin niya ay naging magulo. May bahid ng guilt. May bahid ng pagkaawa. Ngunit ang takot sa kanyang mga pinagkakautangan ay mas matindi. Ang pangako ni Bianca, ang pangarap ng isang bagong buhay. Naalala niya ang unang beses na nakita niya si Bianca sa isang bar. 1 taon na ang nakalipas. Siya ay nalulugi na noon, naghahanap ng paraan para makabangon. Si Bianca, isang yaya noon, sa isang bahay, ay lumapit sa kanya. Sir Marco, nabalitaan ko po ang nangyari sa inyong investments, sabi ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit may bahid ng pagkaawa. Napakaswerte niyo po kay Ma'am Ara. Malaki po ang kanyang insurance kapag may nangyaring masama sa kanya. Noon, nagulat siya. Nagalit pa nga. Paano nasabi ni Bianca yon? Ngunit ang mga salita ay tumatak sa kanyang isipan. Pinag-aralan niya ang lahat. Ang kanilang kasal ay may prenuptial agreement. Ang lahat ng ari-arian niya ay kanya. Ang lahat ng ari-arian ni Ara ay kanya. Ngunit ang buhay ni Ara ay may insurance policy na napakalaki. Policy na ang beneficiary ay siya. Sa simula, hindi niya magawa. Minahal niya si Ara, ngunit habang lumalaki ang kanyang mga utang, habang lumalala ang kanyang kalagayan, ang ideya ay lalong naging kaakit-akit, ang madaling paraan palabas. At si Bianca ang nagtulak sa kanya, ang nagbigay ng detalye, ang nag-udyok. Kung gusto mo talagang makalaya sa mga problema mo, Sir Marco, minsan kailangan mong gumawa ng matitinding desisyon, sabi ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay tila nangungusap. Hindi ka naman mahihirapan. Ako na ang bahala sa lahat. Basta, makakawala lang tayo sa impyernong ito. Naisip niya ang sarili, ang pagiging CEO ng isang kumpanya na nagpapanggap lang. Ang mga ngiti sa social media, habang sa likod nito ay isang buhay na puno ng pagkukunwari at kahirapan. Ang lahat ng ito ay matatapos sa insurance ni Ara. Napatingin siya sa kisame. Ang kanyang puso ay kumikirot. Ginagawa niya ito hindi lamang para sa sarili niya, para sa kanila ni Bianca, para sa isang bagong buhay na walang utang, walang problema. Bumalik siya sa kwarto, tahimik siyang umakyat sa kama. Niyakap niya si Ara mula sa likod. Ang init ng katawan nito ay bumalot sa kanya. Naramdaman niya ang amoy ng shampoo nito, ang amoy ng kanyang balat. Nararamdaman niya ang guilt. Ngunit ang guilt ay walang laban sa takot at sa pangako ng isang bagong simula. Patawarin mo ako, mahal, bulong niya sa buhok ni Ara. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ginagawa ko lang ito para sa ating lahat. Ngunit ang ating lahat ay hindi na kinabibilangan ni Ara. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, pinagmasdan ni Marco si Ara na dahan-dahang kumakain. Ang kanyang mga kamay ay kumakapa sa mesa. Pinilit niyang magpakita ng pagmamahal at pag-aalaga. Mahal, gusto mo pa ba ng kape? Bibigyan kita, sabi ni Marco
na tila isang mapagmahal na asawa. Salamat, Marco. Mahinang sagot ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Maya-maya pa, dumating si Bianca. May dala itong isang maliit na bote at isang tray ng mga gamot. Sir Marco, Ma'am Ara, oras na po para sa mga maintenance medicines ni Ma'am. Sabi ni Bianca, ang kanyang boses ay tila napipilitan. Tiningnan ni Marco ang bote ng eye drops. Alam niyang ito ang huling yugto ng kanilang plano. Ang gamot na dahan-dahang papatay kay Ara. Sige Bianca, ikaw na ang bahala kay Ara. Sabi ni Marco, pilit ng ngiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nanlalamig. Kailangan ko pa kasing tawagan si Dr. Reyes. Kung okay lang kayo, kailangan ko siyang kausapin tungkol sa recovery ni Ara. Hindi siya tumitingin kay Ara, ngunit nararamdaman niya ang titig nito. Isang titig na puno ng pagtitiwala. Isang titig na ginagawang mas mabigat ang kanyang konsensya. Lumabas siya ng dining room, nagtungo sa hardin, ngunit hindi si Dr. Reyes ang tatawagan niya. Tatawagan niya ang isa sa kanyang mga tauhan, siguraduhin na handa na ang lahat. At nang nasa labas na siya, narinig niya ang boses ni Bianca mula sa dining room. Ma'am Ara, halika na po. Oras na po para sa gamot niyo, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay pinalambing, ngunit may bahid ng pananabik. Alam ni Marco na ang araw na yon ay magiging isang mahalagang araw. Hindi ito matatapos ng walang gulo. Kailangan niyang maging handa para sa lahat. Ang sikat ng araw na tumatagos sa kurtina ay hindi nakapagbigay ng ginhawa kay Althea. Sa halip, lalo nitong pinalalim ang anino ng pagtataksil na bumabalot sa kanya. Narinig niya ang pag-alis ni Marco. Ang pagmamadali sa kanyang mga yabag ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkabalisa. At pagkatapos noon, ang boses ni Bianca. Ma'am Ara, halika na po. Oras na po para sa mga maintenance medicines nyo, sabi ni Bianca. May bahid ng pananabik sa kanyang boses. Nasa dining table si Althea. Kunwari ay abala sa kanyang almusal. Naramdaman niya ang presensya ni Bianca na lumalapit. Ang amoy ng antiseptic ay mas matapang ngayon at naramdaman niya ang pagdampi ng mga daliri ni Bianca sa kanyang braso. Andito na po ang eye drops niyo, ma'am, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay tila napipilitan. Ito na rin po ang mga bitamina niyo. Buksan niyo na lang po ang bibig niyo. Binuksan ni Althea ang kanyang bibig. Naramdaman niya ang pagdampi ng daliri ni Bianca sa kanyang labi habang inilalagay ang tableta. Ngunit ang kanyang atensyon ay nasa eye drops. Sige po, ma'am. Tingala po kayo, utos ni Bianca. Pinilit ni Althea na itingala ang kanyang ulo. Naramdaman niya ang pagbukas ng takip ng maliit na bote. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Alam niya na ito na ang lason. Ang unang patak. Kailangan niyang pigilan ito ngayon. Nag-isip siya ng mabilis. Kailangan niya ng diversion. Isang bagay na hindi nila maiisip. Bianca, teka, medyo masakit ang ulo ko, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig. Medyo hilo ako. Okay lang po ba kayo, Ma'am Ara? Baka meron po kayong lagnat? Tanong ni Bianca. Ang kanyang boses ay hindi nagpapakita ng anumang pag-aalala. Kailangan ko ng tubig. Malamig na tubig, Bianca. Pakiusap. Pilit niyang sabi. Ang kanyang kamay ay kumakapas sa mesa. Nagbuntong hininga si Bianca, ngunit umalis din ito. Narinig niya ang mga yabag nito papalabas ng kusina. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ilang segundo lang ang meron siya. Habang naghihintay, ginamit niya ang kanyang mga daliri upang diskretong pindutin ang record button sa kanyang kwintas. Nang bumalik si Bianca, may dalang baso ng malamig na tubig. Eto na po, ma'am, sabi ni Bianca. Inilagay ang baso sa kanyang kamay. Hinawakan ni Althea ang baso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa sakit ng ulo, kundi dahil sa tensyon. Alam niya na ang susunod na hakbang ay kailangan niyang gawin nang walang aberya.
Salamat, Bianca, sabi ni Althea. Pilit ng ngiti. Ininom niya ang tubig. Ngunit nang itaas niya ang baso sa kanyang labi, aksidenteng nadulas ito sa kanyang kamay. Crash! Ang baso ay nahulog sa sahig. Nabasag. Ang tubig ay kumalat sa buong mesa at sa sahig. Ang bote ng eye drops ay tumalsik mula sa tray. At nahulog din, nabasag. Ang matapang na amoy ng gamot ay kumalat sa hangin. Ay Diyos ko, Ma'am Ara, ano po ba yan? Sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkagulat. Napakakalma ko na po lahat dito. Pinilit ni Althea na magpakita ng pagkahiya. Pasensya na, Bianca. Hindi ko kasi nakita. Nadulas lang sa kamay ko. Sorry. Narinig niya ang mga yabag ni Marco na nagmamadaling bumalik sa dining room. Anong nangyari dito? Galit na tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Si Ma'am Ara po, sir. Nadulas po ang baso sa kamay niya. At nabasag din po ang eye drops niya. Reklamo ni Bianca. Ang kanyang muka ay puno ng frustration. Tiningnan ni Marco ang basag na bote ng eye drops. Nakita ni Althea ang isang bahagyang kunot sa noo ni Marco. Ang pagkairita ay malinaw. Hindi dahil sa pag-aalala sa kanya, kundi dahil sa pagkabigo sa plano. Kumuha ka ng panibagong bote, Bianca, at siguraduhin mong hindi na mauulit to. Utos ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig. Opo, sir. Sagot ni Bianca. Nagmamadaling maglinis ng kalat. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, at nang makasigurado si Althea na wala nang nakikinig, kinuha niya ang kanyang cellphone at ang kwintas. Pinlay niya ang recording. Narinig niya ang lahat. Ang pag-uusap nila, ang kanyang pagpapanggap, ang pagbagsak ng baso, at ang pagkabigo sa boses ni Marco at Bianca. Ngunit may isang bagay pa. Nang pumasok si Bianca sa kwarto para mag-ayos ng gamit, narinig niya itong kausap sa telepono. Kailangan natin ng panibagong bote. Yung mas epektibo. Ayaw niyang mamatay ng madali. Sabi ni Bianca sa kabilang linya. Si Dr. Reyes na lang ang bahala. Sabihin mo sa kanya, kailangan na nating tapusin ito bago ang anniversary. Nanlamig si Althea. Anniversary. 5 taon. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ngayon, sigurado na siya. Ang laso na yon ay hindi lang para sa kanyang mga mata, kundi para sa kanyang buhay. At si Dr. Reyes na nagdiagnosis sa kanya na bulag ay kasabwat din. Isang matinding galit ang bumalot sa kanya. Hindi lang sila nagpapanggap na nag-aalala, kundi sila rin ang nagtutulak sa kanya sa kamatayan. Nang gabi ring iyon, habang nakahiga si Althea sa kanyang kama, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kwintas. Ito na ang huling hantungan. Ang anniversary. Ang araw kung kailan pinlano nilang wakasan ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi niya hahayaang magwagi ang kasamaan. Kailangan niyang maging mas matalino, mas mabilis, at mas mapanganib. Ang pagdating ni Dr. Reyes sa mansyon ay dapat na nagdala ng pag-asa. Ngunit para kay Althea, ang bawat yabag nito ay parang martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng diagnose na magpapabago ng kanyang buhay ang siyang kasabwat sa pagpaplano ng kanyang kamatayan. Ma'am Ara, nandito na po si Dr. Reyes para sa inyong check-up. Ang boses ni Bianca ay puno ng pagmamadali na tila sabik na matapos ang lahat. Pinilit ni Althea na magpakita ng ngiti kahit na ang loob niya ay kumukulo. Sige Bianca, papasukin mo siya. Pumasok si Dr. Reyes, sinundan ni na Marco at Bianca. Ang boses ni Dr. Reyes ay puno ng pag-aalala, tulad ng dati. Kamusta ka, Ara? Masakit pa ba ang ulo mo? Tanong ni Dr. Reyes. Ang kanyang mga kamay ay marahang humawak sa kanyang pulso. Medyo, Doc. Pero kinakaya naman. Pilit na sagot ni Althea. Mabuti naman. Sabi ni Dr. Reyes, kailangan nating tiyakin na walang anumang komplikasyon. Gawin natin ang routine check-up, okay? Tumango si Althea.
Alam niyang ito ang pinakamahirap na bahagi, ang pagsasagawa ng isang pekeng check-up. Nagsimula si Dr. Reyes. Ginamit nito ang maliit na flashlight, itinutok sa kanyang mga mata. Kinailangan niyang pigilan ang sarili na hindi mag-react, na hindi kumurap. Pinilit niyang manatiling kalmado ang kanyang mga kalamnan sa mukha. Okay, Ara. Ngayon, gusto kong sabihin mo sa akin kung anong kulay ang nakikita mo. Sabi ni Dr. Reyes habang hawak ang isang kulay berdeng card. Pinilit ni Althea na alalahanin ang mga sagot na kanyang nakita sa internet tungkol sa mga pagsusuri ng bulag. Dilim, Doc, puro dilim. Okay, sige. Ito naman. Inilipat ni Dr. Reyes ang isa pang card, kulay asul. Dilim pa rin po, sagot ni Althea. Tumango si Dr. Reyes. Mukhang tama nga ang hinala ko. Walang pagbabago. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marco at Bianca. Isang hininga ng ginhawa, isang hininga na nagpakulo ng kanyang dugo. Habang abala si Dr. Reyes sa pagkuha ng kanyang blood pressure, marahan niyang pinindot ang record button sa kanyang kwintas. Marco, maaari mo ba kaming iwan ni Ara? Kailangan ko lang siyang kausapin tungkol sa mga susunod na hakbang sa kanyang therapy. Sabi ni Dr. Reyes. Sige po, Doc. Bianca, samahan mo muna ako sa labas. May tatawagan lang ako. Utos ni Marco. Narinig niya ang pag-alis ni na Marco at Bianca. Bumalik ang katahimikan sa kwarto, ngunit alam ni Althea na hindi siya nag-iisa. Ang kanyang kwintas ay nakasabit sa kanyang leeg, nagre-record ng bawat salita. Araiha, mahinang sabi ni Dr. Reyes. Ang kanyang boses ay mas bumaba. Napakaswerte mo kay Marco. Hindi kanya iniiwan. Pinilit ni Althea ng ngumiti. Oo nga po, Doc. Sobrang nagpapasalamat po ako sa kanya. Mabuti naman, sabi ni Dr. Reyes. Alam mo, Ara, ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ang magliligtas sa iyo. Ang mga salita ni Dr. Reyes ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang irony ay nakakapanggigil. Salamat po sa mga payo niyo, Doc, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay halos hindi na lumalabas. Maya-maya pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Bumalik si Marco. Tapos na po ba kayo, Doc? O Doc? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay masayahin. Oo, Marco. Tapos na kami. Ngayon, may gusto lang akong sabihin sa'yo. Sabi ni Dr. Reyes, ang kanyang boses ay bumaba. Pwede mo ba akong samahan sa labas? Ayaw kong marinig ni Ara. Sige po, Doc, sagot ni Marco. Narinig niya ang pag-alis ni Dr. Reyes at Marco. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Alam niya na ito na ang sandali. Ang sandali kung kailan maglalabas ang totoo. Pinikit ni Althea ang kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang kwintas ay nakatala pa rin. Ilang minuto ang lumipas. Narinig niya ang pag-uusap nila mula sa labas ng pinto. Kamusta na, Doc? Tanong ni Marco. Ayon sa plano, Marco, malapit na. Konting tiis na lang. Sabi ni Dr. Reyes. Salamat, Doc. Hindi ko alam kung paano kami makakabayad sa'yo. Sabi ni Marco. Walang anuman, Marco. Basta siguraduhin mong matatapos na ang lahat sa lalong madaling panahon. Sabi ni Dr. Reyes. Nakuha mo na ba ang bagong bote? Oo, Doc. Mas malakas daw ang epekto nito. Hindi ito madedetect. Sagot ni Marco. Magaling. Ngayon, siguraduhin mong hindi ka magkakamali. Sa anniversary, kailangan mong tapusin ang lahat. Utos ni Dr. Reyes. Narinig ni Althea ang pagdampi ng isang bagay. Isang tunog ng papel. Eto na ang huling bayad para sa serbisyo mo, Doc. Sabi ni Marco. Salamat, Marco. Makakaasa ka sa akin. Sabi ni Dr. Reyes. Ngayon, kailangan ko nang umalis. May isa pa akong pasyente. Narinig niya ang pag-alis ni Dr. Reyes. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Hindi na siya nagtatago. Hindi na siya nag-aalinlangan. Si Dr. Reyes ay ganap na kasabwat.
Siya ang utak sa likod ng paglason. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ang kwintas. Pinlay niya ang recording. Ang footage ay nagpakita ng malinaw na ebidensya. Si Marco na nag-aabot ng isang makapal na sobre kay Dr. Reyes at ang pag-uusap nila, ang kanilang plano, ang kanilang pagtataksil. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa galit. Isang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Isang galit na nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Althea sa kanyang kama, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kwintas. Hindi na siya ang dating Althea, ang bulag na Althea. Siya ngayon ay isang Althea na nakakakita ng lahat ng kasamaan sa paligid niya at handa na siyang lumaban. Ang pagbubunyag sa pagiging kasabwat ni Dr. Reyes ay tila nagbukas ng isa pang pintuan sa isipan ni Althea. Hindi na lang ito tungkol sa pera at pagtataksil ni Marco. May mas malalim pa. At alam niya, ang susi sa mas malalim na misteryong ito ay si Bianca. Nang gabing iyon, matapos masiguro na tulog na si Marco at Bianca, dahan-dahang bumangon si Althea. Ang mansyon ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanyang puso. Kung dati, ang dilim ay kanyang kalaban, ngayon, ito ang kanyang kasama. Nagtatago sa kanyang mga lihim. Alam niyang delikado ang kanyang gagawin. Ang paglabas sa kanyang kwarto ay isang malaking peligro. Ngunit kailangan niya ng mas maraming impormasyon. Kailangan niyang malaman kung ano ang tunay na motibo ni Bianca. Maingat siyang lumabas ng kwarto. Ang kanyang mga kamay ay kumakapas sa dingding, pamilyar sa bawat liko at sulok ng pasilyo. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay mas sanay na sa dilim, ay nakakakita ng bahagyang anino ng mga kasangkapan. Ang kanyang destinasyon, ang study room ni Marco. Alam niyang doon niya mahahanap ang mga sagot. Nang makarating siya sa pintuan ng study room, dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Hindi ito nakalak. Isang senyales ng pagtitiwala ni Marco o ng kanyang pagiging kampante. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng lumang papel at tabako ay bumati sa kanya. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang marahang kapain ang mesa ni Marco. Mga libro, mga ballpen, at mga tumpok ng papel. Hinawakan niya ang kanyang kwintas. Sinigurado niyang nakarecord pa rin ito. Dahan-dahan niyang kinuha ang bawat papel, dinadala sa kanyang mata upang basahin sa bahagyang liwanag mula sa bintana. Mga bank statements, lahat ay pula. Mga abiso ng pagbabayad, mga paalala mula sa mga kolektor. Ang mga utang ni Marco ay mas malaki pa sa inakala niya. Ito ang nagtulak sa kanya sa kasamaan. Ngunit may isang bagay na nakapukaw ng kanyang atensyon. Sa isang tumpok ng lumang folder, nakita niya ang isang litrato. Isang litrato na kasing luma ng panahon. Kinuha niya ito. Ginamit niya ang bahagyang liwanag mula sa buwan na tumagos sa bintana. Isang pamilya, isang babae at isang lalaki, may 2 anak. Isang maliit na batang babae at isang mas matandang batang lalaki. Nakangiti sila. At sa likod nila, isang gusali. May nakasulat sa entrance nito, Salvador Realty. At ang batang babae sa litrato? Si Bianca. Mas bata, mas inosente, ngunit walang duda na siya iyon. Naramdaman ni Althea ang paglamig ng kanyang dugo. Salvador Realty. Naalala niya ang sinabi ni Bianca sa telepono sa Kabanata 2. Ang lahat ng pagdurusa ng pamilya namin ay dahil sa kanila. Malapit na ang araw ng pagbabayad. Nagbalik sa kanyang alaala ang pag-uusap ng kanyang ama sa kanyang ina. Ang Reyes Realty. Ang kaso. Ang Salvador Realty. Ang pagkalugi ng pamilya. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang paghihiganti. Hindi lang ito tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa insurance. Ito ay personal. Ang puot ni Bianca ay may malalim na ugat. Nagmula sa nakaraan. Nagmula sa pagkawasak ng kanyang pamilya.
Ito ang dahilan kung bakit napakasama ni Bianca. Ito ang dahilan kung bakit siya ganap na kasama sa plano. Habang iniisip niya ang lahat, narinig niya ang isang tunog. Yabag. Mula sa pasilyo, papalapit. Naramdaman ni Althea ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Si Marco, kailangan niyang magtago. Ngayon na. Mabilis niyang ibinalik ang litrato sa folder. Mabilis niyang ibinalik ang lahat ng papeles sa kanilang lugar. Lumapit siya sa ilalim ng mesa, lumusot, at doon nagtago. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Ang yabag ni Marco. "Damn it!" bulong ni Marco. Narinig niya ang pag-uga ng upuan, senyales na umupo ito. Naramdaman ni Althea ang paglamig ng pawis sa kanyang likod. Si Marco ay nasa ibabaw lang niya. Ang distansya sa pagitan nila ay napakaliit. Narinig niya ang pagbukas ng drawer, ang pagkuha ng isang bagay, at ang matapang na amoy ng alak. Umiinom si Marco. Narinig niya ang pagring ng telepono ni Marco. "Hello," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay medyo basa na. "Oo, alam ko. Nag-aayos na ako. Sa anniversary. Lahat ay matatapos sa anniversary." Ang anniversary, ang araw ng kanyang kamatayan. Naramdaman ni Althea ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maging kalmado. Nagtagal ang pag-uusap ni Marco. Narinig niya ang pagdami ng kanyang pag-inom. Sa huli, narinig niya ang pagsara ng drawer at ang pagbangon ni Marco. Ang mga yabag ay papalapit sa pinto. At pagkatapos, narinig niya ang pagsara ng pinto. Ligtas siya. Dahan-dahang lumabas si Althea mula sa ilalim ng mesa. Ang kanyang buong katawan ay masakit at naninigas. Ngunit ang sakit ay walang laban sa mga impormasyong kanyang nakuha. Alam na niya ang lahat. Ang motibo ni Marco, ang motibo ni Bianca, at ang pagiging kasabwat ni Dr. Reyes. Ngayon, ang lahat ay konektado. Isang malaking web ng pagtataksil at paghihiganti. Ngunit may isang bagay na hindi pa nila alam. Hindi nila alam na ang kanilang bulag na biktima ay nakakakita. Nakakakita ng bawat galaw nila. Nakakakita ng bawat sikreto nila. Naglakad si Althea pabalik sa kanyang kwarto. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa dilim. Ngunit ang dilim na yon ay hindi na nagbigay ng takot. Sa halip, ito ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Kapangyarihan na gamitin ang kanilang sariling laro laban sa kanila. Ang gabi ay balot ng lamig, ngunit mas malamig pa roon ang pusong bumabalot kay Bianca Salvador. Habang nakaupo sa isang silya sa hardin, pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng mansyon. Ang bawat bintana ay tila mga matang nakatingin sa kanya. Ang mansyon na ito, na pag-aari ng mga Reyes, ay simbolo ng lahat ng kinamumuhian niya. Napakaswerte ni Ra. Ipinanganak na may ginto sa bibig. Isang pamilya na mayaman, iginagalang, at may kapangyarihan. Samantalang siya, si Bianca, ay ipinanganak sa isang pamilyang simple, ngunit puno ng pagmamahal at pangarap. Ngunit ang lahat ng yon ay nawasak dahil sa isang pangalan, Reyes. Naalala niya ang kanyang kabataan. Masaya sila noon. Ang kanyang ama, na isang masipag na negosyante, ay nagtatayo ng Salvador Realty. Maliit lang, ngunit puno ng potensyal. Ang kanyang ina, na isang mapagmahal na may bahay, ay laging nandyan para sa kanila. At ang kanyang kuya, na kanyang idolo. Ngunit dumating ang araw na yon, ang Reyes Realty. Ang malaking kumpanya ni Don Ricardo Reyes, ang ama ni Althea. Nagkaroon sila ng business dispute, isang kaso sa korte. Hindi nila kaya ang kapangyarihan ng mga Reyes. Nagbalik sa kanyang alaala ang araw na yon. Ang kanyang ama, nakatayo sa korte. Ang kanyang muka ay puno ng pag-asa. Ngunit nang ibaba ang desisyon, ang lahat ng pag-asa ay nawala. "Patawad, anak," ang sabi ng kanyang ama. Ang kanyang boses ay basag habang niyakap siya. Wala na tayo. Wala na ang kumpanya natin. Nawasak ang kanyang pamilya. Nagsara ang Salvador Realty.
Ang kanyang ama ay nagkasakit at namatay. Ang kanyang ina ay nagtrabaho bilang labandera. Ang kanyang kuya ay umalis upang maghanap ng trabaho sa ibang bansa at hindi na nakabalik. At ang lahat ng ito ay dahil sa mga reyes. Umikot ang kanyang paningin sa mansyon, ang mga mamahaling kasangkapan, ang mga gintong palamuti, ang mga artworks na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang lahat ng ito ay dapat sana ay kanila. Pumasok siya sa loob. Nagtungo siya sa kwarto ni Marco at Althea. Bumukas siya ng cabinet ni Althea. Ang mga designer clothes, ang mga mamahaling bags, ang mga alahas. Hinawakan niya ang isang silk dress. Napakasarap sa pakiramdam. Ngunit ang bawat tela ay parang tinik na tumutusok sa kanyang balat. Ang kapal ng mukha mo, Ara. Bulong niya sa salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Ang lahat ng ito ay dapat sana ay akin. Nararamdaman niya ang pagkainis. Si Ara, ang kanyang pagiging inosente, ang kanyang pagiging walang alam, ang kanyang pagiging bulag. Bulag. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na puno ng panlilibak. Naalala niya ang pag-uusap nila ni Marco sa bar. Si Marco, na dating masigla, ay bagsak na bagsak. Ang kanyang mga investments ay nalulugi. Ang kanyang mga utang ay lumalaki. Nilapitan niya si Marco. Binigyan niya ito ng pag-asa. Binigyan niya ito ng ideya. Alam mo, Sir Marco, napakaswerte niyo po kay Ma'am Ara. Malaki po ang kanyang insurance kapag may nangyaring masama sa kanya. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga mata ni Marco. Noon, nagulat si Marco. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakumbinsin niya ito. Ang kanyang galing sa pagmamanipula. Ang kanyang galing na pagpapanggap. At ngayon, malapit na ang katapusan. Sa anniversary, bumalik siya sa sala. Nakita niya si Marco na naghihintay. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabalisa. Kamusta na si Ara? Nakuha na ba niya ang gamot? Tanong ni Marco. Oo, Marco. Naibigay ko na ang gamot. Konting panahon na lang. Sabi ni Bianca. Pilit ng ngiti. Pero kailangan nating bilisan. Nararamdaman ko na parang may nagbabago. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Hindi ko alam. Parang masyado siyang kalmado. Masyado siyang inosente. Masyado siyang perpekto. Sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. At ang kwintas niya, palagi niyang suot. Kahit natutulog, hindi ba kayo nagtataka? Napakunot ang noo ni Marco. Kwintas? Baka sentimental lang sa kanya. Maaari. Pero kailangan nating mag-ingat, Marco. Hindi ako mapakali. Kung meron lang tayong mas mabilis na paraan, sabi ni Bianca. Naglakad siya patungo sa bintana. Tinitingnan ang labas. Ang mga bituin ay kumikislap, ngunit ang kanyang puso ay puno ng dilim. Sa anniversary, Marco, kailangan nating tapusin ang lahat. Sa araw na yon, lahat ng ito ay matatapos. Sabi ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaang makatakas siya sa kanyang kapalaran. Ang lahat ng ito ay para sa pamilya ko. Tiningnan niya si Marco. Nakita niya ang takot sa mata nito. Ngunit alam niya na wala itong magagawa. Hawak niya si Marco sa kanyang palad. Hawak niya ang kanyang kapalaran. Oo, Bianca, sa anniversary, mahinang sagot ni Marco. Ngunit sa isip ni Bianca, mayroon pang isang huling bagay na kailangan niyang tiyakin. Ang kwintas. Ang hangin sa Tagaytay ay mas malamig ngayong gabi. Ngunit mas malamig pa roon ang kaba na nararamdaman ni Althea. Bukas na ang anniversary nila ni Marco. Bukas na ang araw na pinaplano nilang tapusin siya. Ang araw kung kailan siya lalaban para sa kanyang buhay. Nagpapanggap siyang natutulog, ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising. Naramdaman niya ang paggalaw ni Marco sa kanyang tabi na tila balisa rin. Ang presensya ni Bianca sa mansyon ay mas naging mabigat. Ramdam niya ang matatalim na titig nito sa kanya kahit hindi niya ito nakikita.
Ang kanyang hinala sa kwintas ay lumalaki. Kailangan niyang maging handa para sa lahat. Isang matagal na buntong hininga ang pinakawalan ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang isipan ay nakakakita ng malinaw. Nakikita niya ang bawat detalye ng plano. Nakikita niya ang kanilang mga mukha, puno ng pagtataksil at kasamaan. Kinabukasan, ang araw ng anibersaryo. Ang umaga ay nagsimula ng may kakaibang tensyon. Si Marco ay mas lalong tahimik. Si Bianca ay mas lalong naging mapagbantay. Ma'am Ara, oras na po para maligo. Mainit na po ang tubig, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng pananabik. Alam ni Althea. Alam niyang ito na ang huling pagtatangka. Ang huling sandali bago ang malaking pagtatapos. Pumunta sila sa banyo. Ang amoy ng mamahaling sabon at shampoo ay bumati sa kanya. Nagpapanggap si Althea na kailangan niya ng tulong. Pwede mo ba akong tulungan, Bianca? Medyo hirap ako sa pagtanggal ng zipper ko. Pakiusap niya. Lumapit si Bianca sa kanya. Naramdaman ni Althea ang malamig na pagdampi ng mga daliri ni Bianca sa kanyang likod. Sige po, Ma'am Ara, sabi ni Bianca. Ngunit nang tanggalin ni Bianca ang zipper, mabilis nitong hinawakan ng kwintas sa kanyang leeg. Ma'am Ara, ano po bang kwintas ito? Bakit hindi niyo po ito inaalis? Tanong ni Bianca. Ang kanyang boses ay may bahid na ng pagdududa at galit. Mabilis na hinawakan ni Althea ang kwintas. Ito ba? Regalo ito ng aking ama. Ayaw kong tanggalin. Napakahalaga nito sa akin. Pero kahit natutulog kayo, kahit naliligo kayo, tanong ni Bianca, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Naramdaman ni Althea ang paghila ni Bianca sa kwintas. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ano ka ba, Bianca? Ano bang ginagawa mo? Sigaw ni Althea. Pinipilit ang kanyang boses na maging marupok. Wala lang, Ma'am Ara. Nagtataka lang ako, sabi ni Bianca. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Bigla, mas lalo pang hinila ni Bianca ang kwintas. Naramdaman ni Althea ang sakit sa kanyang leeg. Bitawan mo ako, Bianca. Nasasaktan ako. Sigaw ni Althea. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Ang mga luha ay totoo. Ang sakit ay totoo. Ngunit ang pagkabigla ay pagpapanggap lamang. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Marco. Anong nangyayari dito? Galit na tanong ni Marco. Nakita ni Marco si Bianca na humihila sa kwintas ni Ara at si Ara na umiiyak at nanlalaban. Bianca, bitawan mo siya. Sigaw ni Marco. At mabilis na lumapit upang hilahin si Bianca palayo kay Ara. Napakasakit ng leeg ni Althea. Naramdaman niya ang pagkatusok ng matalim na bagay sa kanyang balat. Ang kanyang kwintas ay nakakapit pa rin sa kanyang leeg, ngunit naramdaman niya ang bahagyang pagkakalas nito. Ano bang problema mo, Bianca? Bakit mo siya sinasaktan? Galit na tanong ni Marco kay Bianca. Sir Marco, hindi niyo po ba napapansin? Palagi po niyang suot ang kwintas na yan. May mali po dyan. Sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng frustration. Anong mali? Mahalaga lang sa kanya yan. Hindi mo dapat ginagawa yan. Sigaw ni Marco. Pero Sir Marco, baka meron siyang tinatago. Stop it, Bianca. Masyado kang paranoid. Hindi ka ba nag-iisip? Ngayon na ang anniversary namin at gusto mo lang guluhin ang lahat. Naramdaman ni Althea ang pagyakap ni Marco sa kanya. Okay ka lang ba, mahal? Pasensya na sa kanya. Pinilit ni Althea na umakto na natatakot. Okay lang ako, Marco. Huwag ka nang mag-alala. Narinig niya ang pag-alis ni Marco at si Bianca ay sumunod. Nagrereklamo pa rin. Naiwan si Althea na mag-isa sa banyo. Ang kanyang leeg ay masakit. Hinawakan niya ang kwintas. Mayroon itong bahagyang UP. Ngunit gumagana pa rin. Ngayon, sigurado na siya. Naramdaman ni Bianca ang pagbabago. Naramdaman nito ang panganib. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Pinlay niya ang recording.
Narinig niya ang pag-uusap nila, ang kanyang pagsigaw, ang galit ni Bianca, ang pagdating ni Marco. Sa anniversary na lang, Marco, isang liwanag lang, isang munting patak at tapos na ang lahat. Narinig niya ang boses ni Bianca na nagsasalita kay Marco sa labas ng pinto. Kailangan nating tapusin ang lahat sa champagne glass niya. Champagne glass, ang toast. Naramdaman ni Althea ang paglamig ng kanyang dugo. Ito na ang huling gabi. Bukas, ang grand celebration at ang kanyang kamatayan. Ngunit hindi siya susuko. Naupo siya sa sahig ng banyo. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Isang galit na nagpapatigas sa kanyang puso. Ang kanyang buhay ay isang dula. At bukas, ang pinakamalaking eksena sa lahat. Tiningnan niya ang kanyang kwintas. Ito ang kanyang tiket. Ang kanyang ebidensya. Ang kanyang pag-asa. Ang madaling araw ng kanilang anibersaryo ay nagdala ng bagong lakas kay Althea. Ang sakit at takot ng nakaraang gabi ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ito na ang araw. Ang araw ng kanyang pagkabuhay muli o ng kanyang katapusan. Ngunit hindi niya hahayaan na ang huli ang mangyari. Habang mahimbing na natutulog si Marcos sa tabi niya, dahan-dahang bumangon si Althea. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dilim, ngunit sa isipan niya, nakikita niya ang lahat ng malinaw. Ang unang hakbang, maingat siyang bumaba sa kama. Nagtungo siya sa kanyang study table kung saan nakatago ang kanyang laptop. Ang laptop na dati ay ginagamit niya para sa kanyang mga passion, ngayon ay gagamitin niya para sa kanyang kaligtasan. Inilabas niya ang kanyang kwintas. Maingat niyang kinabit ang micro USB adapter sa kanyang laptop, ang mga video files, ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng pagtataksil. Nagsimula siyang mag-copy ng mga files. Ang bawat video clip ay parang isang piraso ng puzzle, unti-unting bumubuo ng isang nakakagimbal na larawan. Ang pag-uusap ni Marco at Bianca sa ospital. Ang pagtanggi ni Dr. Reyes sa kanya na bulag. Ang pag-uusap ni Bianca sa telepono tungkol sa paghihiganti. Ang pag-aabot ng pera ni Marco kay Dr. Reyes. At ang huling pag-uusap tungkol sa champagne glass. Mahaba ang proseso. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto sa kanyang paligid. Nang matapos ang pag-copy, inilagay niya ang lahat sa isang USB flash drive, ang kanyang sandata, ang kanyang ebidensya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Mayroon siyang isang number na nakalagay sa speed dial. Ang kanyang abogado, Attorney David Santos, ang matagal ng kaibigan ng kanyang pamilya, isang lalaking mapagkakatiwalaan niya. Nag-type siya ng isang mensahe. Maikli. Diretso sa punto. Attorney Santos, kailangan ko ng tulong. ASAP. May package na darating. Special code? Project Hope. Ang Project Hope ay ang kanilang code word. Isang code na kanilang ginamit noon sa isang laro noong bata pa siya na nangangahulugang kailangan niya ng tulong sa isang krisis. At ngayon, ito na ang pinakamalaking krisis sa kanyang buhay. Nag-book siya ng isang courier service online. Express delivery, diretso kay Atty. Santos. Kinailangan niyang siguraduhin na ang USB ay makakarating sa tamang kamay. Nang matapos ang lahat, ibinalik niya ang kanyang laptop sa taguan nito. Itinago niya ang kwintas sa loob ng kanyang damit at naghintay. Maya-maya pa, narinig niya ang paggalaw ni Marco. Nagising na ito. Mahal, gising ka na? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay tila may pagtataka. Pinilit ni Althea na ngumiti. Oo, Marco. Excited na ako sa anniversary natin. 5 taon na tayo. Lumapit si Marco sa kanya. Niyakap siya. Ngunit ang yakap ay malamig. Ang kanyang mga salita ay walang laman. Ako rin, mahal. Ang pinakamagandang anibersaryo.
Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay may bahid ng guilt. Nang makaligo si Althea, pumunta siya sa kanyang walk-in closet. Dati, ang pagpili ng damit ay isang masayang bagay. Ngayon, ito ay isang pahayag. Hinawakan niya ang kanyang mga damit, ang mga kulay, ang mga tela. Sa huli, pinili niya ang isang puting gown. Simple, ngunit elegante. Ito ay isang puting gown na binili niya para sa isang espesyal na okasyon, ngunit hindi niya nasuot. Ngayon, ito na ang oras. Isang puting gown, tulad ng isang anghel. Ngunit ang anghel na ito ay hindi mapupunta sa langit. Ang anghel na ito ay babalik upang maningil. Dumating si Bianca sa kwarto, dala ang kanyang makeup kit. Ma'am Ara, ako na po ang bahala sa makeup niyo. Gusto niyo po ba ng natural lang? Tanong ni Bianca, ang kanyang boses ay tila napipilitan. Oo, Bianca, kahit simple lang. Kailangan kong maging maganda ngayong gabi, sabi ni Althea, pilit na ngiti. Habang nilalagyan ni Bianca ng makeup ang kanyang mukha, pinakiramdaman ni Althea ang bawat galaw nito. Ang bawat haplos ng brush. Alam niyang ito ang huling pagkakataon na hahawakan siya ni Bianca nang may kunwari ang pag-aalaga. Ang ganda niyo po sa puting gown, ma'am. Para po kayong isang anghel, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng panlilibak. Tumango si Althea. Ngumiti siya. Salamat, Bianca. Ikaw rin. Maganda ka rin. Sana maging masaya ka rin. Tiningnan siya ni Bianca sa salamin. Isang matalim na tingin. Oo, Mamara. Magiging masaya ako. Magiging masaya ako sa gabing ito. Sabi ni Bianca, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kakaibang liwanag. Naramdaman ni Althea ang isang bahagyang nanangiti na sumilay sa kanyang labi. Ako rin, Bianca. Magiging masaya ako sa gabing ito. Sabi ni Althea, ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Dahil ito ang gabing hindi natin malilimutan. Lahat tayo. Tiningnan ni Bianca si Althea sa salamin. Isang tingin na puno ng pagtataka, ngunit mabilis itong nawala. Nang matapos ang lahat, lumabas si Althea mula sa kwarto. Ang kanyang puting gown ay kumikinang sa ilaw. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Bumaba siya sa hagdan, alalay ni Marco. Ang mga bisita ay nagsimulang dumating. Ang musika ay naglalaro. Ang lahat ay perpekto. Ngunit alam ni Althea na ang perpektong gabi na ito ay magiging isang malaking bangungot para sa ilan. Ang grand ballroom ng mansyon ay puno ng mga bisita. Ang maliliwanag na ilaw ng chandelier ay kumikinang, sumasalamin sa bawat mukha ng mga taong nagtipon. Ang masayang musika ay umaalingaw-ngaw. Ang mga tawanan ay nagpuno sa hangin. Sa panlabas, isa itong perpektong pagdiriwang ng ika-5 anibersaryo ng kasal nina Althea at Marco. Ngunit para kay Althea, ito ay ang entablado para sa isang dula, ang kanyang dula. Nakaupo si Althea sa kanyang wheelchair sa tabi ni Marco sa gitna ng silid. Ang kanyang puting gown ay nagbigay sa kanya ng isang aura ng inosensya na tila isang anghel na walang kaalam-alam sa masamang balak sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, nagpapanggap na bulag. Ngunit sa kanyang loob, ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusuri ang bawat galaw sa paligid. Si Marco, sa kanyang tabi, ay ngumingiti, nakikipag-usap sa mga bisita. Ngunit sa bawat ngiti, nakikita ni Althea ang isang bahid ng kaba. Alam niya, malapit na. Maya-maya pa, tumayo si Marco. Kinuha niya ang mikropono. Ang musika ay huminto. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aming ika-5 anibersaryo ng kasal, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. 5 taon na ang lumipas. 5 taon ng pagmamahalan, pag-aalaga at pagsubok. Tumingin si Marco kay Althea. Ang kanyang mga mata
ay puno ng kunwariang pagmamahal. Ang aking asawa, si Althea, ang aking ilaw, ang aking buhay. Kahit na nahaharap kami sa matinding pagsubok, sa pagkawala ng kanyang paningin, nanatili siyang matatag. Ang kanyang lakas ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Siya ang aking muse, ang aking lahat, sabi ni Marco. At narinig ni Althea ang ilang paghikbi mula sa mga bisita. Mga pekeng luha, mga pekeng salita. Lumapit si Marco kay Althea. Kinuha niya ang isang baso ng champagne mula sa waiter. Ang baso na yon, ang baso na may lason. Kaya ngayong gabi, gusto kong i-toast ang aking asawa sa pagmamahalan natin. Mahal. Sa walang katapusang pagmamahalan natin, sabi ni Marco. Inabot ang baso kay Althea. Hinawakan ni Althea ang baso. Naramdaman niya ang lamig ng kristal sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ito na. Ang sandali ng katotohanan. Tiningnan niya si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng guilt. Ngunit meron ding determinasyon. Tiningnan niya si Bianca na nakatayo sa likod ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Ngumiti si Althea. Isang matamis na ngiti. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, mayroong isang malamig na kapasyahan. Nang ilapit ni Althea ang baso sa kanyang labi, biglang nangyari ang lahat. Ang mga malalaking flat-screen TV monitors na nakasabit sa bawat sulok ng ballroom ay biglang nag-flash. Ang musika ay huminto. Ang mga ilaw ay bahagyang dumilim. At sa bawat screen, nagpakita ang isang video. Ang unang eksena, si Marco at Bianca nagbubulungan sa ospital. Konting tiis na lang, kapag nakuha na natin ang insurance, lahat ng problema natin tapos na. Ang lahat ng bisita ay tahimik. Ang mga tawanan ay nawala. Ang mga ngiti ay naglaho. Ang sumunod na eksena, si Bianca nakikipag-usap sa telepono. Ang lahat ng pagdurusa ng pamilya namin ay dahil sa kanila. Malapit na ang araw ng pagbabayad. Ang lahat ay nagulat. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang sumunod na eksena, si Marco, nag-aabot ng makapal na sobre kay Dr. Reyes. Salamat, Doc. Hindi ko alam kung paano kami makakabayad sa iyo. Nagpatuloy ang mga video. Ang pagtatangka ng paglason sa eye drops. Ang pag-uusap ni Bianca at Marco tungkol sa champagne glass. Ang lahat ng ebidensya ay sunod-sunod na lumabas. Ang footage ay nagtatapos sa pag-uusap ni Marco at Bianca na may nakakakilabot na mga salita. Sa anniversary, Marco, kailangan nating tapusin ang lahat. Sa araw na yon, lahat ng ito ay matatapos. Ang ballroom ay balot ng isang malalim na katahimikan. Ang mga mukha ni Marco at Bianca ay puno ng pagkabigla at takot. Si Dr. Reyes na nakaupo sa isang mesa ay putlang-putla. Ang baso ng champagne ay nasa kamay pa rin ni Althea. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Dahan-dahan, itinabi ni Althea ang baso. Hindi niya ito ininom. At sa harap ng lahat ng bisita, sa harap ng kanyang asawa at ng kanyang mga kasabwat, dahan-dahang tumayo si Althea mula sa kanyang wheelchair. Naglakad siya patungo sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga mata, na dati ay bulag, ay nakatingin ng diretso sa mga mata ni Marco. Bago mo ako i-toast, Marco, sabi ni Althea, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bahid ng kahinaan. Gusto ko lang malaman mo, mahal, nakikita ko ang lahat. Nakikita ko kayong lahat. At sa mga huling salita ni Althea, ang lahat ay tumayo, nabigla. Ang dula ay tapos na, at ang katotohanan ay nabunyag. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang bawat hininga ay tila naririnig. Ang bawat tibok ng puso ay tila isang malakas na tambol. Ang mga salita ni Althea, nakikita ko kayong lahat, ay nanatiling nakalutang sa hangin. Isang matalim na punyal na tumusok sa puso ng 3 taong nasa gitna ng entablado ng kasinungalingan.
Mula sa kanyang kinatatayuan, tiningnan ni Althea ang mga mukha nila. Nakita niya ang pagbagsak ng panga ni Marco. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Napalitan ng isang maputlang kulay abo. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng kunwari ang pagmamahal, ay ngayon ay puno ng purong takot. Nakita niya si Bianca. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkagulat. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas na tila may gusto siyang sabihin, ngunit walang boses na lumalabas. At si Dr. Reyes, ang kanyang profesional na maskara, ay tuluyang gumuho. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng madadaanan. Isang takas mula sa bangungot na ito. Ang katahimikan ay binasag ng isang nakakakilabot na sigaw. Sinungaling! Nagsisinungaling siya! Ang boses ni Bianca ay matinis at puno ng galit. Baliw siya. Naapektuhan na ng aksidente ang utak niya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Ang ebidensya ay malinaw. Ang katotohanan ay nakalatag na. Kasunod ng sigaw ni Bianca ay ang isang malakas na pagbagsak. Napaluhod si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mukha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik ngunit marahas na pag-iyak. Ang kanyang mundo, na binuo sa kasinungalingan at pagkukunwari, ay gumuho sa isang iglap. Samantala, sinubukan ni Dr. Reyes na dahan-dahang umalis. Naglakad siya patungo sa isang pinto sa gilid, umaasang walang makakapansin. Ngunit ang mga mata ni Althea ay nakatutok sa kanya. At sa sandaling iyon, isang tunog ang pumunit sa tensyonadong hangin. Ang tunog ng mga sirena ng pulis. Paparating, papalapit, palakas ng palakas. Biglang bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay isang malinaw na simbolo ng batas at kaayusan. Sa likod nila, isang pamilyar na mukha. Si Attorney David Santos, ang abogado ng pamilya Reyes. Ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Ang mga bisita ay nagsimulang magpanik, ngunit mabilis na inayos ng mga pulis ang sitwasyon. Bianca Salvador, Marco Alcaraz, Dr. Leo Reyes, arestado kayo para sa kasong attempted murder at conspiracy. Isang pulis ang sumigaw, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Lumapit ang dalawang pulis kay Bianca. Nagpumigla siya. Hindi, wala akong kasalanan. Biktima lang ako. Siya ang masama. Sigaw ni Bianca. Itinuturo si Althea. Ngunit walang naniwala sa kanya. Kinaladkad siya palabas. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina. Si Dr. Reyes naman ay hinarang ng isa pang grupo ng pulis bago pa man siya makalayo. Hindi siya nanlaban. Yumuko na lang siya. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang karera, ang kanyang buhay ay tapos na. At si Marco, nanatili siyang nakaluhod sa sahig, umiiyak. Dalawang pulis ang marahang nagtayo sa kanya. Habang dinadala siya palabas, huminto siya sa harap ni Althea. Tumingala siya. Ang kanyang mukha ay basa ng luha at pawis. Puno ng pagsisisi, puno ng pagkatalo. Ara, patawarin mo ako, halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay basag. Tinitigan siya ni Althea. Sa sandaling iyon, wala siyang naramdamang galit. Wala siyang naramdamang paghihiganti. Tanging isang malalim na awa. Awa para sa isang lalaking minsan niyang minahal. Isang lalaking binalot ng kasakiman at takot. Huminga siya ng malalim. Pinapatawad kita, Marco, mahinahon niyang sabi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko, para makalaya na ako. Ang mga salita ay tumagos kay Marco. Isang huling paghikbi ang kumawala sa kanya bago siya tuluyang dinala palabas ng mga pulis. Nang mawala na sila, ang ballroom ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit ngayon, ito ay isang katahimikan na may kasamang kaluwagan.
Naglakad si Althea patungo sa balkonahe. Dahan-dahan niyang binuksan ang salaming pinto. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay humaplos sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang baga ng sariwang hangin. Ang hangin ng kalayaan. Tumingin siya sa kalangitan. Ang mga bituin ay kumikinang. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang tunay na buhay siya. Hindi na siya biktima, hindi na siya nagpapanggap. Siya si Althea, isang mandirigma, isang survivor. Narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kanya. Si Attorney Santos, tumayo ito sa kanyang tabi, nakatingin din sa kalangitan. Tapos na, Ara, mahinang sabi nito. Tumingin si Althea sa kanya. Umamin na sila sa lahat. Ilang buwan na ang lumipas. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay isa na lamang malayong alaala. Ang malaking mansyon na dating simbolo ng kanyang mga pangarap at naging piitan ng kanyang mga bangungot ay naibenta na, kasama ang lahat ng sakit at pagtataksil na nakapaloob sa mga pader nito. Ngayon, ang bumabati kay Althea tuwing umaga ay ang maligamgam na simoy ng dagat at ang payapang tunog ng mga alon. Nakatira siya sa isang maliit, ngunit maaliwalas na condo unit na nakaharap sa karagatan. Dito, ang pumapasok sa kanyang bintana ay ang dalisay na liwanag ng araw, hindi na ang mga anino ng kasinungalingan. Nakatayo si Althea sa harap ng salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang parehong babae na nakaupo sa wheelchair, nagpapanggap na bulag. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatago ng takot, kundi nagpapakita ng isang malalim na kapayapaan at lakas. Ang mga sugat sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit hindi na sariwa. Ang mga ito ay mga peklat na ngayon, mga paalala hindi ng sakit, kundi ng kanyang katatagan. Ngayong araw ay espesyal. Ngayong araw, haharap siya sa isang grupo ng mga babaeng tulad niya na dumanas ng pagtataksil at pang-aabuso, mga babaeng naghahanap ng liwanag sa gitna ng kanilang sariling kadiliman. Ginamit niya ang isang bahagi ng perang kanyang nakuha upang magtayo ng isang foundation. Liwanag, isang pundasyon na tutulong sa mga kababaihang biktima na makabangon at magsimulang muli. Habang naghahanda siya, napansin niya ang isang sobre sa kanyang mesa. Galing ito sa kulungan, galing kay Marco. Dumating ito noong 1 linggo pa, ngunit hindi pa niya ito binubuksan. Kinuha niya ang sobre, hinawakan niya ito ng ilang sandali. Dati, ang sulat na ito ay magdudulot sa kanya ng panginginig, ng galit o ng lungkot. Ngayon, wala na siyang naramdamang bigat. Isa na lamang itong piraso ng papel. Isang relikya mula sa isang buhay na hindi na kanya. Hindi na niya kailangan ang mga paliwanag. Hindi na niya kailangan ang mga paumanhin. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay para sa kanyang sariling kapayapaan, hindi para sa ikagiginhawa ng konsensya ni Marco. Dahan-dahan, lumapit siya sa basurahan at binitawan ang sobre. Bumagsak ito ng walang tunog, kasama ang lahat ng bigat ng nakaraan. Pagkatapos, ang kanyang kamay ay marahang dumapo sa kanyang leeg. Hinawakan niya ang kwintas na pilak. Ang kanyang naging mata sa dilim. Ang kanyang sandata. Ang kanyang tagapagligtas. Marahan niya itong inalis sa kanyang leeg. Ang malamig na metal ay hinalikan ng kanyang palad sa huling pagkakataon. Tinitigan niya ito nang may pasasalamat. Tinulungan siya nitong makita ang katotohanan. Ngunit ngayon, hindi na niya ito kailangan. Kaya na niyang makita ang mundo gamit ang sarili niyang mga mata nang walang takot. Kinuha niya ang orihinal na kahon nito, isang maliit na kahon na may lining na pelus. Maingat niyang inilagay ang kwintas sa loob at isinara ito. Isang kabanata ng kanyang buhay, ang opisyal ng nagwakas. Pagdating niya sa event hall, isang maliit ngunit mainit na lugar, sinalubong siya ng mga ngiti. Ang mga babae sa audience ay may iba't ibang edad, iba't ibang kwento.
Ngunit sa kanilang mga mata, nakita ni Althea ang isang pamilyar na kislap, ang kislap ng isang taong nakipaglaban at patuloy na lumalaban. Umakyat siya sa entablado. Hindi na kailangan ng wheelchair, hindi na kailangan ng maskara. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Magandang hapon sa inyong lahat. Simula niya. Ang pangalan ko ay Althea at hindi ako naiiba sa inyo. Minsan na nabulag din ako. Nabulag sa pag-ibig, sa tiwala at sa mga kasinungalingang akala ko ay katotohanan. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat isa ay nakikinig ng mabuti. Ang kadiliman ay isang nakakatakot na lugar, pagpapatuloy niya. Pero natutunan ko na ang pinakamatinding dilim ay hindi ang kawalan ng liwanag. Ito ay ang presensya ng mga kasinungalingan. Ngunit ang pinakamatinding kasinungalingan sa lahat ay ang kasinungalingan na sinasabi natin sa ating sarili. Na mahina tayo, na wala tayong magagawa, na tayo ay biktima lamang. Tumingin siya sa bawat mukha sa audience. Pero hindi yun totoo. Sa loob ng bawat isa sa atin, mayroong liwanag. At ang liwanag na yon ay ang katotohanan. Ang katotohanan ng ating halaga. Ang katotohanan ng ating lakas. Nang piliin kong harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit, doon ko natagpuan ang aking sandata. Doon ko natagpuan ang aking kalayaan. Nagsimulang mamasa ang mga mata ng ilan sa mga nakikinig. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa. Kaya ngayon, narito ako sa harap ninyo hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang survivor. At gusto kong malaman ninyo na kayo rin. Hindi tayo ang ating mga sugat. Hindi tayo ang mga taong nanakit sa atin. Tayo ang ating pagbangon. Tayo ang ating bagong simula. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Pagkatapos ng kanyang talumpati, maraming lumapit sa kanya, yumakap at nagpasalamat. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa kanyang kondo, pagod siya ngunit masaya. Isang uri ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Tumayo siya sa kanyang balkonahe, nakatanaw sa madilim na karagatan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan at sa mga bituin. Hindi na siya takot sa dilim. Hinintay niya ang pag-uumaga. At nang ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang gumuhit sa abot tanaw na nagpinta sa kalangitan ng kulay rosas at ginto, isang ngasang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil sa wakas, pagkatapos ng mahabang dilim, natagpuan na niya ang kanyang sariling liwanag. At dito nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni Althea. Mga minamahal kong tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Althea. Mula sa kanyang madilim na simula hanggang sa kanyang maningning na pagbangon, naramdaman ko ang inyong suporta at pakikiisa. Habang isinusulat ko ang kanyang kwento, hindi ko maiwasang madala sa kanyang pinagdaanan. Naramdaman ko ang kanyang sakit, ang kanyang takot, at higit sa lahat, ang kanyang pambihirang lakas na bumangon mula sa pagkakalugmok. Ito ay isang paglalakbay na puno ng luha at pagtataksil, ngunit ito rin ay isang testamento sa katatagan ng isang pusong nasugatan, ngunit hindi sumuko. Ang kwento ni Althea ay isang paalala sa ating lahat na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong liwanag na naghihintay. Ito ay isang kwento ng pag-asa, ng pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa ating sariling kapayapaan at ng paghahanap ng lakas na hindi natin akalaing nasa atin pala. Sana'y napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanyang paglalakbay. Ano ang pinakapaborito ninyong sandali sa kwento? Anong aral ang inyong natutunan? Hihintayin ko ang inyong mga komento sa ibaba. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ito ang inyong lingkod, Kwentong Puso TV.